Sa panahon ng tag-init, ang isa sa hina-harvest dito ay ang tiger grass. So, ang mga tao dito ay gumagawa din ng walis tambo. Pero, hindi nga lamang talaga na pagtutuunan ng pansin na gawing hanap buhay. Kasi nga ang kanilang priority ay pagtatanim. So, gumagawa sila ng walis tambo pero pasingit-singit lamang, no. Minsan na pambigay sa mga bisita kung may pupunta dito. Madali lamang ang pagtanggal nito, kaso ingat lamang sa dahon kasi nakakasugat din. At ito'y kailangan pang ibilad ng mga ilang araw, no? At kapag tuyo na siya, kailangan din yan ihampas para matanggal yung kanyang meron siyang mga maliliit na buto. Tapos itatago, no? Saka mo na lamang kunin kung gusto mong gumawa ng walis. Ang iingay po ng aming mga aso. So, itong isang maliit na to, gusto niyang sundan yung mga malalaki na hindi niya pa kaya. Kaya nalaglag siya dyan sa palayan. At itong isa naman ay brown naman ang kulay niya. Pero sabi nila mas matibay daw yung isa na yon, yung green na yon, kumpara doon sa brown. Kapag ginawa mo ng walis, hindi itong klase na to, hindi siya basta-basta na puputol. At kami ay aakyat na doon sa taas para simulan ang paggawa ng aming pagtataniman ng mga kung ano-ano lamang mga gulay, bulaklak sa paligid. Ngayong tag-init, ang gawain namin dito sa bukid ay wala talagang mapaglagyan. No, hindi ka maboboring. Yung buong araw, minsan kulang na kulang pa. Lalo na kapag kahapon, minsan parang ayaw ko nang tumigil, no? Pag nasimulan ko nang magdamo, pag nakita ko na kailangan pang damuhan yung mga tinanim ko. So, yun lamang talagang kailangan mo ring ipahinga yung katawan mo. At ngayon, kami ay magbabayo na ng kape kasi naubusan na kami ng kape. Yung kanyang isinalang ay kulang sa kape. Kaya yung kanyang sinerve dyan ay walang masyadong lasa. Dito sa bukid, uso din yung tambay-tambay. Lalo na yung mga dumadaan dito, mga may edad na. Minsan gusto lamang nilang umupo, makipag-usap.
may mga nababasa ako ng mga comment na ang ganda dyan mamuhay, no? So para sa akin, no, iba-iba kasi tayo. Sa akin gusto ko talaga ang buhay sa bukid, no, since nung bata pa lang ako. So maganda yung gusto ko yung simoy ng hangin, tapos uupo lang, mag-relax. At yung peaceful yung ating utak, yun naman talaga ang importante, yung meron tayong peace of mind. Yun nga lang, limited lamang talaga pagdating sa mga material. Pero kung ang happiness mo ay hindi naman yun, then okay na sa ganitong buhay. So sa buhay naming mag-asawa, no, so tayo kasi mas gusto natin na gumawa sa isang bagay kahit pa yun mahirap, basta yung inspiration natin sa buhay natin ay nandyan sila sa paligid natin, magagawa mo yung gusto mo kahit mahirap, no? Pero yung minsan na pilitin mo yung isang bagay na hindi mo talaga gusto, yung trabaho na hindi mo gusto, hindi ka talaga mag-i-enjoy, no? Lagi ka lang may stress. At meron na kaming bagong bayong kape. So minsan may mga nagtatanong na kung kami ba'y nagbebenta ng kape. Hindi po kami nagbebenta kasi supply lamang po. So dati nung wala pang harvest, sa Tabuk kami bumibili. Kaya ngayon, ito talaga ay para sa aming supply. Yung space dito sa gilid ay pagtataniman namin ng sitaw. At yung ibang gilid pa ay bulaklak naman. So hahanapan namin ito ng magandang pwesto. So ang part kasi na yan ay mabato. Mabato talaga to dito. Kaya ang tanging magagawang paraan para mapagtaniman ay gagawa talaga ng plat. At ngayong tag-init na talaga, ito na yung magandang panahon para magdamo. Kasi madaling mamatay yung damo. Pag natuyo, pwede rin siyang pampataba ng lupa. At ito yung pinaka gusto kong oras sa hapon, mga alas 3, alas 4, alas 5. So kapag ka summer kasi mahaba-haba talaga yung araw, no? Minsan alas 6 na pero medyo maliwanag pa. Ang dami naming gawain, lalo na sa pagdadamo, yung mga bulaklak dyan sa gilid-gilid, yung mga sibuyas, hindi pa sila nadadamuhan. Kaso kailangan na gawin muna yung importante talaga, yung mga pagpapatubo ng mga seedlings kasi meron din kaming ibang iga-garden. So itong sunflower kasi sayang itong buto na ito na in-order namin last year pa. So matagal-tagal na to, so hindi lamang sure kung tutubo pa ba ito sila, pero subukan lamang kasi sayang. At ang ginagawa namin ay binabalot muna namin ng basang tela, pero mas maganda sana kung towel. Tapos mga ilang gabi siguro 2 para mag-sprout. Pero hindi namin siya dinadirect doon sa lupa kasi dati sinubukan namin yun, naubos lang ng langgam. At dahil medyo malakas na talaga ang init ngayon, kaya kailangan yung ating mga alagang aso ay paliguan din. Pero dito, kahit na malakas yung init, mainit kung mainit, pero yung hangin kasi malamig. Kaya babawiin niya rin sa lamig ng hangin. Kaya dito, no, mga bata, mostly nagkakasakit, ubusipon dahil sa mainit nga. Pero malamig yung hangin, lalo na sa pagdating ng madaling araw. Kahit summer dito, napakalamig pag madaling araw. Ang aming content ngayon ay tungkol talaga sa pagtatanim, sa paghahanda ng pagtataniman. Wala kaming pagluluto ngayon dahil wala kaming aming ulam. Minsan dilata, no, haluan lang namin ng gulay. Paulit-ulit lamang yung aming ulam, no, pechay, repolyo, kaya hindi na namin ginawa ng content. At sa lakas ng init ay biglang lamang dumilim yung kalangitan. So ganun talaga dito, kapag ka uminit-init ng malakas, babawiin naman yan ng ulan, ng mga 1 oras na ulan na parang bagyo, malakas na hangin. So kailangan alert talaga sa mga sampay. Tsaka yung ganitong ulan, pumapasok talaga siya sa loob ng bahay, no? Lalo na sa terrace. Kaya ito talaga yung ulan na dapat mabantayan kasi para siyang bagyo.
Kaya ito yung kagandahan pag may kubo sa bukid, kasi itong ulan na to talaga hindi pwede yung silong-silong lang sa kahoy. So pati itong aming mga aso nagsisiksikan na sila sa gilid kasi malakas-lakas yung hangin. So magkape na muna kami. So pagkahinto ng ulan, balik agad kami sa trabaho namin. So itong part na to itataniman namin ng sitaw. Ang sitaw na yan ay kulay red na in-order namin online. At okay din naman na umulan paminsan-minsan para mabuhay talaga yung mga tanim. At yung kabilang gilid naman yan ay tinaniman namin ng morning glory kasi parehas lang naman silang gagapang. At yung lupa naman sa gilid ay tinaniman ko rin ng bulaklak. At itinan na lamang natin sa susunod na mga video kung maging maganda kaya ang kinalabasan at nawa pagpalain ng Panginoon yung aming mga pagtatanim sa bawat buto na aming itinatanim. Nawa sila ay sumibol, tumubo at magbunga. At syempre kailangan din lagyan ito ng mga, yung ngayon pagapangan niya at kailangan din may harang kasi yung dalawang tuta na yun, kaya nilang sumuot sa mga maliliit. Kaya kung minsan kailangan din silang bantayan. So, itong itatanim ko ay sinya. So, yun yung in-order ko online. Buti naman tumubo sila. Ang daming tumubo, no? 36 seeds, pero more than 36 seeds yung nilagay. At ito naman dito, ipapalitan ko rin ng sinya. So, maganda rin na magpalit ng bulaklak bawat taon. Maganda rin na mag-explore para hindi naman nakakasawa. At pati itong gilid ng bato ay pinagawan ko rin ang pagtaniman ko ng bulaklak. Kasi maganda yung tumayo ka dyan sa pintuan ng kubo. Tapos titingin ka doon sa labas. So, makikita mo yung mga bulaklak. No? Hindi naman yung puro green na lang. So maganda rin na meron ding ibang kulay. So yung sinyang kasi na in-order ko yan, iba-ibang kulay niyan. No? So hindi pa nga na itatanim. No? Na-imagine ko na yung bulaklak dyan. So, yan ang sinasabi ng mister ko na advance lagi mag-isip. Hindi pa nga namumunga. Harvest na agad. At kami ay magkanya-kanya lang kami ng gawain. So, yung akin ang pinapriority kong itanim ay yung mga in-order ko na seedlings ng bulaklak. So, siya naman, yan, sa unahan na yan, magagawa siya ng pagtataniman ng kamatis. At yung itatanim ko dito sa gilid ay bulaklak na naman, cornflower. So kung kaya ko namang gawin, so ayan, maliit lang naman ang gagawin dyan. Hindi na ako magpapatulong sa kanya kasi marami na siyang ginawa. Ito pala yung cornflower. So medyo may katagalan lamang talaga siya bago siya tumubo. So meron kasi akong isinaboy. So may nakita akong tumubo pero hindi ko sure kung yun ba yun kasi may mga kahawig din siyang damo. So sabi kasi dyan sa instruction nila nasa 16 days. No? Kaya tapos matagal din siyang mamulaklak. At kami pala ibinigyan ng DA ng organic na fertilizer. So, subukan namin gamitin ito dito sa tinanim kong pechay sa likod. Kasi ang papayat nila. So, ito yung tinaniman ko dati ng beans pero napakapayat. Kaya tinanggal ko na lang. So, yan yung iba nga. Tumubo na sila pero payat. At ito naman ay bell pepper. Tapos itong mga buto na nilalagay ko ay buto ng Madre de Cacao, no? Na namulaklak siya. Red naman yung kanyang kulay. Susubukan din namin na magtanim dyan sa gilid, parang pinaka bakod na siya. At dito namin itatransfer or itatanim yung sunflower na nag-sprout. Hindi namin siya idadirect sa lupa kasi kinakain ng langgam. May mga lumabas ba na yung kanyang pinakaugat.
So meron na, pero hindi nga lang lahat, kakaunti lamang. Pero nung bago ang mga seeds na ito, isang gabi lang, no? May mga sumibol na. Pero kasi luma na kasi siya, kaya medyo matagal. Madali lamang ang magpatubo ng sunflower. Basta sa panahon lamang talaga ng summer kasi gustong-gusto nito talaga ng init. Gusto lamang namin i-share itong natitirang video. So itong video na ito ay 1/4, kumbaga 1/4 na lamang ito sa kabuuang pangyayari. So bago kami mag-umpisang magtanim-tanim doon sa bukid, kami muna pumunta sa kabilang bundok para mag-harvest kami ng kape. So ito dapat ang aming pangalawang upload sa nitong buwan na ito. Ang nangyari, nabura ko yung mga videos, no? Sa pag-aakala ko na i-safety ko na sa isang folder yung mga videos na yon. At nag-empty ako ng recycle bin. Tapos nung chinek ko yung file history, hindi din siya naka-on. Tapos yung backup wala din. At kahit yung restore points niya ay wala din. At sinubukan ko ring mag-download ng mga application na magkakalkal doon sa drive D or recycle bin. Meron mang makukuha pero hindi na buo yung video, no? Hindi na siya magpi-play. Kaya nanghingi na lamang talaga ako ng tawad sa asawa ko kasi pinaghirapan naming dalawa yon. Kaya tinanggap na lamang namin ng maluwang sa aming kalooban at inisip na lamang namin na baka meron pang ipagkakaloob ang Diyos na mas maganda pa sa video na yon. Kaya ikukwento ko na lang sa inyo ng mabilisan. Nag-overnight kami dito tapos kasama namin yung kapatid at pinsan ng asawa ko. So 4 kami. At itong aming mga aso din. So itong aso na to, nanganak siya nung madaling araw pero hindi nabuhay. At ito yung pangalawa na niyang pag-anak. Kaya iiwan na muna namin siya dito sa kubo para hindi siya sumama doon sa baba kasi babalik ulit kami para mag-harvest ng kape. Ang isa sa sadya namin talaga dito bukod sa pag-harvest ng kape ay para makakita ng coffee beans na idinumi ng musang o mas kilala ditong motit. Meron kaming nakita nung umaga nung unang baba namin dito. Kaso iisa lamang. Pero noong unang punta dito ni Mister, nung chinek niya dito, marami siyang nakikita dito na mga idinumi ng musang. Kaso nadampot na ng iba. Kasi dito pwede kang mandampot ng mga nalaglag basta wag ka lamang kumuha ng mga bunga kahit hindi mo kapihan. So ang amin na lamang nakita dito ay ang mga iniluwa ng paniki. Pero itong isang to ay halata talaga na idinumi kasi hindi siya kalat. Yung iniluwa kasi nila nagkakalat at saka mas malinis. Pero ito may mga kasama pang may mga itim-itim. Kaunti lamang yung aming na-harvest kasi nauna nang nag-harvest dito yung kanyang kuya. So itinira na lamang yung iba sa amin. Plus yung aming mga nadampot na iniluwa ng paniki at yung iba itinain naman ng musang. So dito kami naglagay ng aming tent kagabi. So ngayon, pauwi na kami kasi 3:00 na. So maglalakad pa kami ng medyo may kalayuan din. Kaya dito talaga sumakit ang paa ko, no, sa baba akyat ng kapihan. Tapos ang daan kasi dito ay paakyat na patagilid. Tapos masikip ang bota ko kaya pag uwi ko sa amin na talagang sumakit na yung paa ko. Sa aming pauwi, nakakita kami ng wild raspberry, kung tama ba ako. So ako kasi ay gutom na sa daan kaya pinagkukuha ko talaga. Gusto kong ubusin lahat pero itong mister ko kasi nagmamadali. Hindi naman kasi siya masyadong kumakain ng ganito. Pero masarap siya, no? Medyo maasim lamang ng konti. At yun lamang po, sana nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo sa pagtatanim at sa simpleng pamumuhay dito sa bukid. Maraming salamat po, Native Kalinga.